standing at basahin po ng salita ng Kristo tayo. Meanwhile, Boaz went up to the town gate and sat down there, just as the guardian redeemer had mentioned came along. Ruth chapter 4 verses 1 to 12. Meanwhile, Boaz went up to the town gate and sat down there, just as the guardian redeemer had mentioned came along. Boaz said, "Come over here, my friend, and sit down." So he went over and sat down. Boaz looked at the elders of the house and said, "Sit here," and did so. Then he said to the guardian redeemer, "Naomi, who has come back from Moab, is selling the piece of land that belonged to our relative Elimelech." I thought I was reading the matter of the attention and suggested as well in the presence of the seated and in the presence of the elders of my people. If you would believe it, do so. But if you will not, tell me, so I will know. For no one has a right to do it except you, and I am next in line. I will believe it, he said. Then Boaz said, "On the day you buy the land from Naomi, you also acquire Ruth the Moabite, the dead man's widow, in order to maintain the name of the dead with his property." That is what the redeemer said, that I have redeemed because I have redeemed my own sake. You redeem yourself, I can do it. Now, in earlier times in Israel, for the redemption and transfer of property to become final, one party took off his sandal and gave it to the other. This was the method of legalizing transactions in Israel. So the redeemer said to Boaz, "Buy it yourself," and he removed his sandal. Then Boaz announced to the elders and all the people, "Today, you are witnesses that I have bought from Naomi all the properties of Elimelech, Kilion, and Mahlon. I have also acquired Ruth the Moabite, Mahlon's widow, as my wife, in order to maintain the name of the dead with his property, so that his name will not disappear from among his family or from his hometown. They are witnesses." Then the elders and all the people at the gate said, "We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming to your home like Rachel and Leah, who together built up the family of Israel. May you have standing in Ephrathah and be famous in Bethlehem. To the offspring the Lord gives you by his young woman, may your family be like that of Perez, whom Tamar bore unto you." Let's pray. Salamat po Panginoon Diyos, because we realize that we are indeed mga broken vessels. Salamat po Panginoon Diyos sa redemption na naranasan namin, natanggap po namin bawat isa na narito who were born again. Salamat po Panginoon Diyos because of your grace. Now we who were formerly blind now can see, at kami who were lost then are now found. Kaya hindi po Panginoon Diyos, from the bottom of our hearts, pinagpapasalamat po namin yung ginawa niyo po in our behalf. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, to reflect the glory ninyo as we live out our newfound life in Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid. Amen. Ang pag-usapan natin, nakita naman natin ang mga inabot po natin, ang tema ito po sa redemption. Now, ano ba redemption as far as the dictionary is concerned? Ang sabi ko, ang isang, it's the action of saving from sin, error, or evil. Isang kapamaraan kung saan tayo ay niligtas magmula sa kasalanan, magmula sa kamalian, magmula sa kasamaan. At kung titignan po natin, ay makikita po natin yung picture na ito. We know that there was a time in the history of Israel that before they came to the promised land, they were slaves. Nakita ng hari, dumadami ang numbers ng mga Israelites at natakot siya. At sabi niya, pagdating ng araw, baka magsimula ito ng mutiny o mag-rebelde laban sa atin. So kinakailangan bumuha tayo ng mga taskmasters to rule over them and let's make them as our slaves. At ganun nga ang nangyari because this Pharaoh, nakalimutan niya o hindi niya alam kung anong ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Joseph at pinagpala ang Egypt at the time that there was a universal famine and Egypt ay naging rice granary of the world. Nakalimutan o hindi alam o hindi siya maalam sa kasaysayan ng kanyang bansa.
So ganon, na-threaten siya. At dahil sa na-threaten itong Pharaoh nito, nakita po namin na sumpungan natin, ang mga Israelita ay naging mga alipin. At alaman po natin, ayon sa salita ng Diyos, na because they were groaning, they were asking for help. They were asking for redemption, if I may say. Ang Diyos ay nagsalita, si Yahweh ng pahayag, I heard you. I know where you are in right now. I know your condition. So alam po natin na nagpadala siya ng isang human deliverer in the person of Moses, at doon sa pagkakataon na sila'y nasa ilang na o sila'y patawid na ng Red Sea, at alam natin hindi matatawid ang Red Sea, ay nakita po natin kapagyarihan ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng tungkod na ginamit ni Moses ay naghati ang pulang dagat. At nakita natin ang milyong mga katao, ang mga Egyptiano at iba pang mga Israelita at iba pang mga lahi ay sama-samang dumako at lumakad sila dun sa pulang dagat, sa kalagitnaan ng pulang dagat on dry ground. Sabi natin that yun ay redemption. That the Israelites were redeemed from the pursuing Egyptian armies. Ang isa pa definition ay the action of regaining possession or gaining possession, either regaining or gaining possession of something in exchange for payment or clearing a debt. So dito naman ang issue dito ay mayroong binabayad. At itong transaction na ito ay nagkaroon lang ng kaganapan ng mabayaran. Ano yung transaction na yun? Yung transaction na mayroong binili, pabalik, upang yung dating pag-ari ay maging sa kanya ulit. So regaining possession of something in exchange for payment. So the word payment is very important here. For the transaction to be finalized, for that redemption to be realized, a payment should be done. Ito po, alam po natin, bahagi ng buhay ng ilan sa mga kababayan po natin, at maaaring sa ilan sa atin sa ilang pagkakataon tayo naiipit na at kinakailangan na darating ng piyesta. Wala pang maihanda. Nakakahiya sa mga bisitang darating. Yun ang kahihiyan natin, no? Nalagay sa isang maling pwesto. Pati yung ihahanda, pinapangutang. At dahil sa walang pera, ang ilan lang yun. Marami po naghanda sa atin na may pera tayo. At hindi natin kinakailangan umutang. Ang ginagawa ng tao ay meron isinasanda. At sabi, sa ganitong panahon, sa ganitong pagkakataon, babayaran ko. Meron usapan in between. Then, pagdating ng araw na yun, kinakailangan mong babayaran. At kung nangyari yun, ang nangyari ay tinubos mo ang dati mong ang alahas sa pagmamayari mo dati. At that time, it was in transition. Once again, na-repossess mo yun mga alahas sa doon. Ang tawag natin doon, redemption. Okay? Gusto kong tignan ngayon ang kasaysayan o kaunawaan ng redemption na ito sa isang kasaysayan in the Old Testament. From this picture ay makikita po natin si Elimelech with his wife, Naomi, and their two children, 2 sons. Paalis sila, nagpapaalam sila sa kanilang kababayan sa Bethlehem. At sila'y dadako papuntang Moab. Bakit? Dahil sa may pangailangan. Mayroong local famine. At hindi makakayanan ni Elimelech na masustentuhan pangailangan ng kanyang lumalaking pamilya. So siya ay nag-decide na lumipat kasama ng kanyang pamilya papunta sa Moab because of the local famine that's happening at the time in Bethlehem. Parang sitwasyon po natin. Marami po sa atin pumunta dito, naghahanap para mapunuan ang mga pangailangan natin. May mga immediate na pangailangan. Paano na mag-aaral si Bunso? Na kung maririmata na ang lupain natin kung hindi ako papupunta sa ibang bansa. Nawa ay magkaroon ng pagkakataon sa buhay natin na sa bansa natin na pagdating ng araw, hindi na tayo lalabas sa ating bansa. Na doon mismo sa bansa natin ay magiging prosperous tayo ng mga pangailangan natin mapupunuan. Pero lahat ng umaalis, hindi nagtatagal. At kung magtagal man, pag-uwi, ay hindi lahat ay successful. May kanya-kanyang kwento ng buhay. Ang isang sitwasyon ay yung kapatid po natin si Sister Annabel ay pumanaw na. Alam po natin lahat ito, nadala siya sa hospital at nag-stay siya ng ilang araw, then pumanaw na siya. At ngayon, ang bangkay niya ay kamakailan lamang na i-repatriate
salamat sa tulong ng Foreign Affairs, through the mediation ng ating Philippine Embassy, na ngayon, few days ago, ay nakarating na ang bangkay doon. Ano kaya? Uuwi tayo, bangkay? Ayaw naman natin ng gano'n. Di po ba? At ito naman, ang pangyari, ay mayroon din sitwasyon na nangyari kay sa pamilya ni Naomi o ni Elimelech. Si Elimelech namatay. At ang kanyang dalawang anak na lalaki, eventually ay nag-asawa ng mga local women, mga Moabites. Pero pagkatapos ng 10 taon, ay nahirapan na siya. Nahirapan na si Naomi. Wala na siyang asawa, yung dalawang anak pa niya ay namatay. Sino ang tutusto sa kanila? Sa bansang Israel at maging sa ibang bansa, usually ang mga babae, asawang babae, ay talagang unprotected kapag walang na yung asawa. Tama po. At lalo na kung anong inaasahan ng mga anak na pinapalaki, ay nawala na rin. Ang hirap ng buhay. Ilagay niyo po ang sarili sa ganung kalalagayan. Anong gagawin niyo? Nabalitaan na yun ni Naomi na ang Pang-Diyos ay nag-provide ng pagkain o pangangailangan ng mga tao sa Bethlehem. Kaya sabi niya, babalik na ako sa Pinas. Babalik na ako dahil sa napakinggan ko nag-prosper ng aking country. Pero umuwi siya ng may kalungkutan. Sabi niya sa kanyang dalawang daughter-in-laws, umalis na kayo, God bless you, bumalik na kayo sa inyong mga tahanan. Pero isa ay nag-insist, bagamat yung dalawa ay talagang ayaw, dumating sa pagkakataon, sabi ni Naomi, wala na akong ibibigay sa inyong anak. Kung mag-asawa man ako, bagamat matanda na ako, at magkakaroon ako ng anak, hintayin niyo ba yung mga anak ko na lumaki para ibigay ko sa inyo para maging asawa nyo? Kasi sa Israel, mayroong levirate marriage sa sinasabi. No? So sa madaling salita, umalis yung isang manugang niya, bumalik sa kanyang bayan, pero itong sunod ay nanatili. Sabi niya, your people will be my people, your God will be my God, your country will be my country. At doon sa pamamaraan na yun, ay wala nang magawa si Naomi, hinayaan na niya na sumama sa kanya. At sa kanyang pagdako doon, ay nagkakatuwa ng mga kababayan niya, yung mga kasama niya. Huwag yan dito si Naomi. Sabi niya, huwag na ako tawagin Naomi. Dahil lang sa kapalangan ko tinanggap na aking pinagdaanan, kalungkutan, sikhayo ang bigat ng damdamin ang aking daladala. Tawagin nila lamang akong Mara. Because Naomi means, this name means pleasure or pleasant. Pero pagdating naman dito sa Mara, it means bitterness, kapaitan. No? Sana mas maganda yung Mara pinangalan sa iyo, tapos papalitan mo ng kabaligtaran ng pleasure or pleasant. But anyway, ito yung pong naging sitwasyon po nila. Sa 10 taon na wala sila doon, maaaring ang kwento ay naibenta na nila ang lupa nila. Pero sa bansang Israel, mayroong kautusan ng Diyos. Kinikilala ang lupa, sabi niya ng Panginoon ni Yahweh, sa mga Israelita, nang sila makatungtong doon sa promised land, yung lupang ito ay akin. Ako lamang ang nagmamay-ari dito. Kayo yung mga foreigners dito. Kung kaya, kinakailangan, as much as possible, hindi nyo ibebenta ito. At kung ibebenta nyo ito, kinakailangan sa kasulatan ay mayroong provision na pwedeng ma-redeem ito. Dahil sa dapat bumalik itong lupa ulit na ito, either sa pamagitan ng redemption, i-redeem nyo ng isang, kunyari kamag-anak natin na walang kakayanan, i-maintain niya kanyang ancestral land, then ako na may kakayahan, ay i-redeem ko yun upang mabalik ulit sa family namin. At kung sakasakaling hindi man, ay yung tao na yun na nagbenta ng lupang yun, ay siya naman ang gagawa ng kapamaralan para ma-redeem ito, nangyayari rin po yun. Pero kung hindi rin, dahil sa kawalan, hayaan yung dumating hanggang 49 years. On the 50th year, which is a year of Jubilee, yung lupang yun, kanino man napunta yun, sino man may hawak ng lease contract na yun, ay babalik ito dun sa kung sino ang pinagbigyan ko. So yun po ang pamamaraan. At that time, ay wala silang masakahan, wala silang tauhan upang magsaka, wala silang ano-ano. Kaya itong si Ruth ay isang mainam na manugang na babae. Sino po ang mga manugang ng mga babae dito? Pakitas nga po ng kamay.
Wala bang may asawa dito? Papatay na ang biyanan nyo. No? Napakagandang ehemplo ito. Mahal niya ang kanyang manugang, ang kanyang biyanan. Mahal niyo bang biyanan nyo? Oo, kung hindi man, pero kayo Kristiyano na ngayon, pagmamahal ay hindi ipakita. Kasi maraming hindi mananampalaya na nagmamahal sa kanilang mga manugang, sa kanilang mga mother-in-laws. Okay? Sana isa yun maging isang pagbabago makita sa atin pagkatapos sa babor na ganyan tayo, iba na pakikitungo natin sa ating biyanan. Okay? Hindi na siya kontrabida, hindi siya bida na para sa atin. Okay? So dito ay nangyari, sabi niya, Nay, pupunta po muna ako at kukuha po ako'y mag-glean. In Israel ay meron na naman isang law. Ang law na ito ay tinatawag na the law of gleaning. Pag ikaw ay nagmamayari ng isang lupa at ikaw nag-harvest o mayroon ng mga tauhan na nag-harvest, irrespective. Basta ikaw nagmamayari ng temporarily, ay hahayaan yung mag-harvest ng tuloy-tuloy. Huwag niyong kakalbuhin. Kumbaga talagang huwag niyong sisinupin ang pag-harvest nyo. Mag-harvest kayo at isang daanan lang. Huwag niyong babalikan. Kasi yung mga hindi nagapas ng maayos at meron pa natitira, at either nahulog o kung ano pa man, yun ay para sa mahihirap. So makikita natin ang puso ng ating si Yahweh, ng ating Diyos sa si Yahweh, ang Diyos natin. Na sinasabi niya na ito ay para sa mga mahihirap. So alam ni Ruth yung ganitong siyempre natutuhan niya tiyak sa kanyang asawa na namatay na, kaya yun ang ginawa niya. So siya ay nagdiglin, kumukuha ng mga butil-butil, mga natira, at ang sabi ngayon, nung dumating itong si Boaz, na siya ba may-ari mo, sino ba itong babae ito? So sa madaling salita, ay napagalaman niya na siya pala ay daughter-in-law ni Naomi, na asawa ni Elimelech, na kamag-anak naman niya, si Boaz. So sa madaling salita, magaganda ang mga pabalita na pakinggan mula sa babae ito. Sinabi niya kay Ruth na huwag ka na pumunta sa ibang lugar, kundi dito na lamang, at huwag kang susunod ka sa mga female servants ko. At sinabihan ko rin yung mga lalaki na male servants ko na huwag kang gagalawin. So, narito ang protection na binigay ni Boaz sa kanyang kamag-anak in that sense. Okay? So, sa madaling salita, ay nung malaman ito, nung bumalik itong si Ruth at pinento niya sa kanyang nanay, mother-in-law, sabi niya, ay, napakabuti ng Panginoon. Dahil kasi yung napuntahan mo na film ay pag-aari ng isang kamag-anak natin. At itong kamag-anak natin sa bansang Israel ay mayroon tayong tinatawag na kinsman redeemer. Na yung nakita nyo naman kanina na, ano ba yun? Protector redeemer. Na ginamit, NIV 2011 version yun. Yung karaniwang ginagamit natin, 1980 plus na version. Kaya kung minsan hindi magkapareho. Hindi magkapareho, may pagbabago kunti, pero ang laman ay pareho in general. Okay? So, kinsman redeemer. So, maliwanag kung anong redeemer, no? Ang redeemer ay nagsisave ng isang tao magmula sa isang sitwasyon o sa isang kondisyon na hindi mainam, whether it's sin, error, or evil. At isa pa ay binabayad upang ma-repossess ang isang dati ay pag-aari. Yun po ang roles, yun ang ginagawa. Ang ginagawa rin ng kinsman redeemer, pati property, nire-redeem niya. Maski na tao, pwede niyang i-redeem. Ang katanungan ay ang qualification ng isang kinsman redeemer. Ayon sa kapahayagan ng salita ng Diyos, dapat tatlo. Unang-una, kinakailangan blood relative. Ikalawa, kinakailangan na he is able to redeem. Ikatlo, he is willing to redeem. Naroon ang willingness niya. Ngayon, nung sinabi niya tingnan natin. So, tingnan natin muna dito. Boaz is blood relative. Bakit po? Dahil sinasabi ng sumulat sa Ruth, now Naomi had a relative on her husband's side from the clan of Elimelech, whose name was Boaz. Pagkatapos noon ay sinabi rin ni Naomi kay Ruth, nang pinikwento niya na ito yung field ni Boaz, sabi niya, the Lord bless him. Sabi niya.
He hasn't stopped showing His kindness to the living. Sila nga ang tinutukoy, to the living relatives and to the dead relative. Ang dead relatives ay si Elimelech, si Malon, si Chilion. Kumbaga, Chilion. Kumbaga, nagpapatuloy niyang pinapakita ito, yung kanyang respeto, yung kabutihan niya, hindi lamang sa mga patay, ng mga pumanaw ng mga kamag-anak niya, kundi maging sa mga buhay na kamag-anak na katulad po natin. That man is our close relative. Sabi niya sa kanyang mga bulag, He is our guardian redeemer. He is our one of our guardian redeemers or one of our kinsman redeemers. So tingnan po natin. So unang-una, nakita po natin na nag-qualify si Boaz. Tignan natin ang ikalawa. Boaz is able to become a kinsman redeemer. Sabi dito, now knowing the relative on her husband's side, a man of standing from the clan of Elimelech, whose name was Boaz. A man of standing. Kumbaga may pwesto siya sa society nila. Kumbaga nire-respeto siya. Pero higit sa lahat, meron siyang kakayahan na mag-redeem. Nagmamayari siya ng lupain eh. Yung lupain na kung saan nagsasaka ang mga tauhan niya sa barley, for barley and for the other one with harvest, ay makikita po natin pagmamayari niya, mayaman siya. Boaz is able. Ang ikatlo, he is willing. Ito yung isang pagkakataon mga kapatid na gusto ko maintindihan nyo ang costume ito. Sabi ni Naomi, pagkatapos ang harvest time ng wheat pati ng barley at nanatili na sa bahay itong si Ruth, ay sabi niya, pagdating ngayon, kinakailangan hanapan ka ng isang mapapangasawa. No? Bilang isang mainam na magaling, hanapan kita ng mapapangasawa. At ang pwede mong mapangasawa ay yung magre-redeem sa iyo, si Boaz. So ganitong gawin mo. Kapag harvest time at nagwiwino na siya o nagtatahip siya, no? At napagod na siya at siya kakain at iinom at siya matutulog na, tandaan mo kung saan lugar siya natulog sa may threshing floor. At pagdating na lalaman mo yun, pagdating ng gabi at siya natulog na, pumunta ka doon at humiga ka doon sa paanan niya. At pag nagising siya at tanongin kung sino ka, magpakilala ka at sabihin mo sa kanya na kung pwede ay itakpan mo ako ng yung skirt, yung hem of your skirt. Yung hem is important because it talks about authority. Ngayon, tandaan nyo, ang mga oppressed, ang mga nasa destitute situation, sa mga nangangailangan na sitwasyon, katulad din ng Naomi, pati ni Ruth, ay pwedeng magbigay, magtanong kung ikaw ang aming kinsman, ay gusto mong kaming i-redeem. Okay, it is not an indecent proposal. It is a way by which yun ang ginagawa upang ipaalam dun sa lalaki na potential kinsman redeemer if he's willing to do so. So ang sagot naman ni nung tinanong niya nang magising itong si Boaz, ay tinanong siya ni Ruth. So ang sagot naman ni Boaz ay, now my daughter, don't be afraid. I'll do for you all you ask. Lahat ng hiningi mo na maging kinsman redeemer ako, gagawin ko. All the people of my town know that you are a woman of noble character. Hindi ka nagpapahabol sa mga lalaki na bata, whether mayaman man o mahirap. Yun ang sabi. Kundi ikaw ay naging mag-ingat. So, yun ang sinabi niya. So, makikita natin, ito yung picture, at willing itong si Boaz. So, ang nangyari ay, titignan natin, i-qualify ba lahat? Yes, he is a blood relative, he is able, he is willing. Boaz is a potential kinsman redeemer. But, meron pong hits doon. Ang hits ay sinabi rin ni Boaz. Although it is true na ako'y ang guardian redeemer ng inyong pamilya, pero meron pang isa na guardian redeemer rin siya na mas malapit ang relationship sa father-in-law mo kaysa sa akin. Manatili ka dito ngayong gabi at sa umaga, if he wants to do his duty, papaalam ko sa kanila kung gusto ka niya i-redeem, okay lang sa akin. Pero kung hindi ka niya i-redeem, but if he is not willing, ako, surely as the Lord lives, yun ang pangako niya, I will do it. So there was willingness on the side of Boaz. Lie here until morning. So kinabukasan ay narito na siya, pumunta sa town gate, kasi ang town gate, yun ang lugar na kung saan ang decision ang ginagawa.
Okay? At narito, hinanap niya ang kanyang relative ni Elimelech rin, presumably, relative rin niya. At makita niya, halika, mag-usap tayo at pag-usapan natin isang bagay. So sinabi niya itong si Naomi, bumalik na magmula sa Moab at binibenta niya ang kanyang lupa. Kumbaga, wala naman siya magawa sa lupa. Binibenta niya, kung gusto mo, bilhin mo. Lupa niya, lupa rin ng dalawang anak niya. Sabi niya, sige, bibilhin ko. Pero, ito ang sitwasyon. Kung bibili mo yan, dapat mo makasawa mo rin itong si Ruth na asawa ng isa sa mga anak niya. I-ready mo rin siya. Ayaw lang hindi pwede. Nahihirapan ako yung estate ko, ay ayaw kong maapektuhan. At dahilan doon, ay sabi niya, ikaw na ang maging kinsman redeemer. So ang usapan ay, kinuha niya kanyang sandalyas, ibinigay niya kay Boaz, natapos ang transaksyon. Ganun pala ang usapan. Walang signature doon. No? Sandalyas. Ewan ko kung ano gagawin sa sandalyas. Pero tuwan-tuwa siya, and eventually, to make the story short, kasi hindi naman itong emphasis natin, may dulo pa dito, ay eventually nakasal siya at nagkaroon ng anak siya kay Ruth, at itong si Naomi ay naging lola. So, Boaz acted as a kinsman redeemer dito kay Ruth at maging kay Naomi. Okay? Tinanggan niya sila magmula sa isang sitwasyon na kung saan poverty or impoverished situation. So this is kinsman's redeemer. Now, ang isipin po natin, tayo bilang tao, we are in a dismal situation. Whether we know it or not, nang hindi pa tayo naligtas sa pamagitan at sa biyaya ng ating Panginoon, lahat tayo ay nasa isang sitwasyon na lahat tayo ay patungo sa impyerno. Sabi ng salita, sigurado ka ba sa impyerno? Oo, kasi sinasabi ng salita ng Diyos. Eh kung hindi totoo, sabihin na lang natin, just for the sake of discussion, naniwala tayo at siyang totoo naman, naniwala tayo sa katotohanan, and eventually, tayo nakasumpo ng kaligtasan kay Kristo. Pagdating ng araw at dumating ng final judgment at tayo lumabas na magmula sa mundong ito, quote-unquote, na tayo ay pumanaw na, nakita natin na punta tayo sa langit. No? At doon yung pangako ng Diyos sa kalangitan. May nawala sa atin? Meron? Wala. Dahil nasa naniwala tayo sa katotohanan eh. Pero sabihin natin na for the sake of discussion, hindi totoo. Yung pala pagka namatay na. May nawala ba sa atin? Wala. Kasi namuhay tayo with meaning sa buhay na ito. Sabihin natin, kung totoo, at siyang totoo naman, may nawala ba sa mga hindi naniniwala na may impyerno? Meron. Anong nawala? Lahat. Lahat. Hindi lamang sa buhay nila habang buhay sila, kundi pagkatapos ng pangwalang kung ganyan. So we are in this situation. Dahil sa deklarasyon ng salita ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay isang nakalulunos-lunos sa sitwasyon. Lahat tayo ay for judgment. Lahat tayo ay ang ruta natin ay papunta tayo sa impyerno. Yan ang sitwasyon natin dahil sa kasalanan na meron tayo, dahil sa likas na kasalanan na ating namana sa ating unang mga magulang. All of us have sinned. Lahat sa ating maaaring dahil sa tayo ay nanggaling o nasa sa relidosong background na ipinanganak, meron tayo may pagmamalaki, hindi, ganito. Mamaya masasabi tayo pananampataya, paniniwala, religion, o kung ano pa man sinusundan natin, na ang buhay natin, ibinuhos na natin doon. Pero ang deklarasyon ng Diyos, walang pwedeng maging righteous. There is no one righteous in the first place, for all have sinned. At kung titignan po natin, yung saan tayo, from all wickedness, inire-redeem niya tayo from all wickedness, lahat ng kasamaan. At tayo from the empty way of life, yung life natin nung hindi pa tayo nakakilala, ibang-iba nung tayo nakakilala na. Hindi na tayo magsasabi, i-re-echo natin ang sinabi ni Solomon kung siya na siyang sumulat noon, Ecclesiastes, sabi niya, vanities of all are vanities. Kahungkagan, lahat ay kahungkagan. Pero sa ating bilang Kristiyano, nang nasumbungan tayo ng ating Panginoon, nang tayo nag-respond positively because of the act of grace upon us, that He caused us to believe in the truth that
2,000 years ago ay namatay namatay si Kristo sa bundok ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Then, from then on, our life is never the same again. It is significant. It is meaningful. Can you say amen to that? Amen. Oh, yeah, salamat mga kapatid dahil sa nakikiisa kayo kasi naranasan yun. At hindi pwede kayo makapagsalita ng amen kung hindi nyo naranasan yun. Nagsumpuan natin kaunawaan ang tunay na meaning ng life when we were then connected, and as now we are connected with God through Christ. At sinasabi rin dito na tayo dati, we are under the curse of the law. Dahil sa hindi natin magawa ang 10 kautusan. At kung meron tayo siyang nakautusan sa mga 10 kautusan na gawa natin, sabi ni Santiago, pananaman na lahat maliban sa isa, yung isa yung konektado rin sa iba, then eventually you'll find yourself not unable to fulfill the law. And because we are unable to fulfill the law, the requirements of the law, then we are under curse. Pero nang ang ating Panginoon ay napako sa cross, He took that curse upon Him, because curse is the one who is hung on a tree, on a cross. So, is He our blood brother? Kung sinasabi natin siya, principal Redeemer natin, nakita natin ang ating pangailangan, na tayo maligtas, na tayo matubos, na tayo iligay sa isang magmula sa kasalanan, mailipat tayo sa katwiran, magmula sa katiyak ng kapamakan, malipat tayo sa tiyak na kaligtasan, ay nangailangan tayo sa Redeemer. Ngayon kung sinasabi na si Jesus ang siya Redeemer, tignan nga natin kung siya ay qualified dun sa tatlong sinabi sa Old Testament. Is He our blood relative? Sabi ng salita ng Diyos, but when the set time had fully come, God sent His Son, Jesus Christ, born of a woman, born under the law. Nang nagpadala ang Panginoon Jesus ng isang tagapagligtas, hindi siya nagpadala ng isang anghel katulad ng Archangel Michael. Hindi siya nagpadala rin ng isang tao na katulad ni Maria o ng sino pa man makatwirang tao na kilala natin. Hindi yung pinadala niya bilang tagapagligtas. Pinadala niya ang kanyang anak, Diyos na nagkatawang tao. 100% na Diyos, 100% na tao. At yan yung 100% na Diyos, yan 100% na tao. None into one, ang ating Panginoon, siya ang perfect lang. Siya lang ang pwede na makatubos. So makikita natin, kamag-anak natin siya. In Hebrews, sabi niya, He's not ashamed na tawagin tayong brothers and sisters. At sa isang talata rin sa Hebrews, sinabi niya, He shared humanity. Since yung mga ililigtas ay human being, He shared the humanity ng mga tao itong ililigtas niya. He identified Himself with them, with us. So makikita natin, He is our blood relative. And in the second, ay makikita natin, ito yung sinasabi kong bahagi dito babanggit ko lamang ko. So tingnan natin, is Jesus able? So you were redeemed not with gold or silver, sinasabihan ni Apostol Pedro, yung mga sinusulatan niya, hindi sa pamamagitan ng ginto o pila kayo naligtas at kayo natubos, kundi sa pamamagitan ng precious blood of Christ, and lamb without blemish or defect. Ang sinasabi niya, ang pambayad sa kasalanan natin ay kamatayan. Pero kamatayan na ito ay hindi isang karaniwang tupa. Siya ang tupa ng Diyos. Nang sinabi ng pinsan niya si John the Baptist, Behold the Lamb of God that taketh away the sin of man. Narito, sabi, tignan niyo, narito ang kordero ng Diyos. Kung in the Old Testament ang utos ni Yahweh para sa mga Israelita ay magpatay, pumili ng isang kordero na malinis, may certain qualifications kung ilang araw itong kordero ito, at patayin at hayaan ng dugo niya dumanak. Pero kinakailangan pa ulit-ulit nila gawin ito as it is required of them every year. At maging ang mga pare na nagsasacrifice, kinakailangan pa ulit-ulit nila gawin mo na para sa sarili nila, tapos gawin nila in behalf ng mga tao dumating para magpa-cover ng kasalanan. But then siya'y dumating, namatay siya sa bundok ng Kalbaryo. Minsan, once and for all, hindi na mauulit. Minsan lang namatay, kaya sinasabi natin, huwag mong ipako si krus. Ang ating Panginoon sa krus na makailang beses, sinabi ng Hebrew writer. So we have seen
ang dugo ng ating Panginoon Jesus na siyang kordero walang dungis o walang defecto. Siya'y namatay para sa atin. At yan nga ang gawin natin mamaya na minsan pa alalahanin sa buhay natin na meron tayo ngayon. It is only because of the bread which represents the body of Christ and the blood of Christ that was shed on the cross, which is being represented by the wine or by the juice that we will be drinking and imbibing and making it part of us because we have Christ in us. Now, is He willing? Yun ang isang tanong. He is able? Yes. Through His blood. He is our blood relative? Yes. He was born as human being. Ang tanong ay, ikatlo, is He willing? Yes. No one takes it from me. Yan ang sabi ng ating Panginoon. But I lay it down of my own accord. Kusang loob kong binigay ito. Walang namilit sa akin. Maging ang Diyos Ama, hindi ako pinilit. Kasi in the book of Hebrews ay sinabi niya, ang tanong ng Panginoon, sinong papadala? Sabi niya, ang lahat ng offering na ito, hindi mo tinatanggap. Sinabi ng Panginoon, now here I send me. Parang kay Isaiah rin, no? Here I come to do your will. Yun ang will na ginawa niya. Will ng Diyos Ama, bahag, naging will ng Diyos Anak, at nang ginawa ito ng Diyos Anak, nang bagamat nahihirapan siya, dahil sa baka maranasan niya yun, mahiwalay siya sa Panginoon at that particular time na ipapako siya sa cross kasi siya, He will be made sin for us, ay talagang sa Garden of Gethsemane, nakipagbuno siya sa pamamagitan ng panalangin. But in the end, ang sabi na, but your will, not my will be done. And eventually, He wasn't willing. He was not he was willing, if I may say. At nung meron si Pedro, diba, kumuha ng gulok at tinapiyas pa yung tenga ng isang sundalo o isang servant ng priest, if my memory serves me right, pinigilan niya si Pedro. No? At kinuha yung napigtas na tenga dito. Ang gusto ipakita dito, I'm willing, ba't yung pinaglalaban yan? Hindi mo dapat ipaglaban yan dahil sa ito'y dapat magawa. Because I laid it down of my own accord. So makikita natin, sabi rin dito, for the joy set before Him, He endured the cross, scorched its shame, and sat down at the right hand of God. Pero ang yan dito, nakikita niya kung ano mangyayari. But then, so much so, He endured the cross. Yung hirap, yung sakit na daranasin niya, tinanggap niya ito. He was more than willing. Hindi siya yung napilitan lamang at accidentally natapos sa cross. No, nothing like that. He willingly gave. And because of that, Jesus is willing, He is indeed our kinsman redeemer. Para sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa pagkakataon na nakadapo pa lamang dito at maging sa pinanggalingan nilang lugar, whether Pilipinas o dito, ay hindi pa nila naranasan mag-born again, I'd like to tell you, from the Word of God, Jesus can be your kinsman redeemer. Para sa atin, sa biyaya ng Panginoon Diyos ay nasumpungan na, and we are counting years at iba ay months na tayo kakilala at tumanggap sa Panginoon Jesus. We just will say, Jesus is indeed our kinsman redeemer. So, justified freely through redemption, which is in Christ Jesus. This is in Romans chapter 3, verse 24. Justify tayo freely, not from our side. At from whose side? From Christ's side. And what He had done, He had redeemed us. And through what? Through His shed blood. Sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon, tayo'y naligtas. He is our Redeemer. We are the redeemed one. For what? Para sa ano? Sabi niya, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness, sa lahat ng mga kabuktutan, lahat ng mga kasamaan, ay iniligtas na tayo upang i-purify niya tayo para sa Kanya bilang isang bayan o isang grupo ng mga tao na siya ang nagmamay-ari. We are owned by God. Eager to do what is good. Eager. It's not only doing what is good, eager to do what is good. And the most, kumbaga, the best good na pwedeng gawin ng isang tao sa kapwa-tao ay i-share ng mabuting pabalita. I-share yung story of redemption. I-share yung love ng Diyos.
upang ang taong ito mawala man sa atin o mawala tayo sa kanyang harapan at tayo na sa ibang lugar na magkahiwalay man tayo, magpapatuloy ang gawa ng Diyos ito dahil sa born again siya at magpapatuloy naman yung ipapahayag ito sa iba. Because that is the greatest good na pwedeng gawin ng sino man mananapataya sa kapwa-taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Na siya ay madala may pahayag sa kanyang mabuting pabalita at may pahayag na ako'y narinig sa biyaya ng Panginoon and I want you also to experience the goodness of God, that God loves you at wala kang magagawa upang maligtas ang iyong sarili. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Excuse me, son. Yeah, What have you got here? got some birds, some wild birds. Really? Yeah, Where'd you get them? down in the field over there. There's a field of wild birds. Huh. Yeah. Well, if you don't mind my asking, what are you going to do with them? I want to play games with them. Game? Yeah, I play games with wild birds, yeah. What kind of game? Sometimes I like to put a stick in there, you know, and they're like going, come on, yeah, you know. And then sometimes I like to rattle up the cage, and they think it's an earthquake, and they love that. What happens to it after you're done playing games with them? Usually I play with my cat. You know, my cat likes wild birds. I'll tell you what. I am fond of wild birds. You are? Yeah, let me buy them from You want to buy my wild birds? you. Yeah. They're no good for nothing. They can't do no tricks or nothing. And when you open this gate, they're just going to fly away. How much? You're serious? I'm very serious. $5. All right. $10. Okay. $20. They're wild They're birds. exotic birds. You found them in a field. An exotic field. All right. That's all I got. See you looking at the cage. Yeah. What do you got in there? You know what's in there? Mankind. Found them in the garden. Funny thing is, they put themselves in that cage. I had nothing to do with it. So what's your plans with them? I'm gonna play games with them. Games. What kind of games? All kinds of games. I'm gonna put games into their life that they think is gonna bring them so much pleasure. I'm gonna turn the world upside down. I'm gonna make right seem wrong and wrong seem right. And then? They'll be damned for all eternity. My father and I are very fond of mankind. I know. We want them to have access to us. So, I'm going to pay for the freedom. You want these humans. Yeah. You know they promised you everything before. They're gonna turn their backs on you. Some will, and some won't. You're serious. Oh, I'm very serious. It'll cost you your tears, I know. your blood. Yeah, It'll cost you your life. I know. You're willing to give your life. I'm willing to give what it takes. This reminds us about what Jesus did for us on the cross. He picked up that wooden cross and carried it to Mount Calvary because he loved you and me. Ito po ay pambitay. In 1800 ay mayroon pong isang kakatong nangyari. Dalawang magkaibigan ang
ang siyang nagnakaw ng mga US mails, mga sulat, magmula sa isang mail truck, mail delivery truck. At nahuli itong dalawa, at ang ginawa ay sila ay nahatulan for many counts, I think mga 6 counts, including endangering the life of the driver. So, susunod na buwan ay nihanda na sila para mabitay. Ang isang pangalan ay, ang isa ay, sa dalawang ito, ang isa ay nabitay on that set day, pero yung isa ay hindi nabitay. Bakit? Dahil sa mga influensya, meron sa mga influensya kaibigan, na ang influensya ay hanggang sa White House. So nakasulat sila at nakikiusapan ito si President Andrew Jackson na pakawalan nito, bigyan din siya ng presidential pardon. So pinag-aralan ni Andrew Jackson yung sitwasyon at siya ay nagbigay ng gawad ng pardon sa taong ito. Pero for 20 years ay kinakailangan siya makulong para sa iba pang mga krimen na ginawa niya. Nang dinala itong sulat na ito doon sa taong ito na nasa piitan na, iniyawan niya. Hindi niya tinanggap yung pardon niya. Hindi niya ayaw niya ng proteksyon na iginagawad ng sulat na yun ng pinakakapangyarihang tao at the time, who is not only the president, who is not only president of America, he is also the most powerful man then, Andrew Jackson. So ngayon, nagkaroon ng dilemma ang Supreme Court. Para ba ngayon, ililibing ba si Marcos? Maski na dito, pag tinanong ko, iba-iba sagot. Magkakaroon dilema, muna natin pag-usapan yan. Dito, para hindi tayo magkahiwalay-hiwalay ng gasin. Okay? Ngayon, ang issue ngayon, paano nangyayari ito? Tinanggihan ng presidential pardon. First time in the history of American justice na ang presidential pardon ay tinanggihan. Anong gagawin? Eventually, may bumaba na decision ng taon ito na about 30 years naging Supreme Court judge ng Amerika, si Chief Justice John Marshall. Sabi niya, a pardon is an act of grace proceeding from the power entrusted with the execution of the laws. So, isang act of grace yun. Ngunit, sabi niya, ang delivery is not completed without acceptance. It may then be rejected by the person to whom it is tendered, and we have no power in the court to force it on him. Kung ayaw niyang tanggapin, wala tayong magagawa. It is an act of grace na galing sa isang tao, mayroong kapangyarihan na magbigay ng presidential pardon. Pero kung ayaw tanggapin ito ng taong pinaggawaran nito, walang korte ang pwedeng pumilit sa kanya na tanggapin ito. So, dumating ang pagkakataon, itong tao ito, sa akmang panahon, ay binitay rin. Ang tanong ko sa mga kaibigan na narito, would you refuse the pardon that God has procured for us? Would you refuse the redemption that God has done for all who will believe? You have to believe. You have to accept. Meron pa po isang theory. On that day, about 1,000 birds were freed from their respective cages. They were liberated. Kung meron man ibon na maiiwan doon at ayaw lalabas, bagamat ang cage, ang pintuan ng cage ay bukas, walang magagawa. Pwedeng i-force, pero pagdating sa salvation, hindi pwede. Kinakailangan kusa na tatanggapin. Pero paano tatanggapin ang isang pardon na ito? Kikilalanin mo. Katulad ng ginawa namin, kinilala namin na kami mga makasalanan. Inamin namin na wala kami magagawa na maligtas hindi dahil naman sa biyaya ng Diyos.
At may pagpapagubabang lumayo kami, tumalikod kami sa kasalanan, lumapit kami sa Diyos at tinanggap namin ang kanyang anak na si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. And that is what we are offering to you. What God is offering to you. That God has redeemed us 2,000 years ago. But it is only when you will receive the Lord Jesus Christ, you will believe that what He has done on the cross is for you. That through His act ay maliligtas ka, mapapatawad ang iyong kasalanan. Then, He will then be your kinsman redeemer. Kaya po ito. Para sa mga kaibigan namin na rin for the first time, umaaring sa mga sumusunod ng mga araw, ay sa sumusunod mga linggo ay patuloy na dumadalo. Matagal na dumadalo, ngunit hindi pa naranasan ma-born again. Kung meron mang ganun sitwasyon. This is a day of redemption. The birds were able to sing the purest song of liberation when they were taken out, when they were freed from their respective cages. Ikaw ba'y nakakulong sa kasalanan? May liberator, may emancipator, mayroong redeemer, mayroong savior. Pero hindi katulad ng iba na maraming sinasabi kung sino ang savior. Ang binabanggit namin sa inyo ay si Jesus lamang because He is the perfect kinsman redeemer who were able to comply with the qualifications. He's able, He's willing, He's one of us. Ang katanungan ay, manatili ka ba doon sa tulungan ng kasalanan? Or you will want to breathe fresh air? Gusto mo ng tunay na kahulugan ng buhay? Gusto mo dahil sa pagod ka na sa kasalanan? Gusto mo ng kapatawaran magmula sa Diyos? Kung ikaw ang tinutukoy ng ma-description ito and you want to be saved by the blood of Jesus Christ, na ma-apply sa iyo ang kamatayan niya 2,000 years ago, then I challenge you, this is then the time for you to accept Him as Lord and Savior. Itaas niyo pong kamay that we may be able to pray for you. Is there anyone among you na nagnanais na ma-liberate, maligtas, mabigyan ng buhay na walang hanggan? Then, huwag kang mahiya. Kami ngayon galing doon. Pero yung kahiyan, on that particular day, sinet aside namin. And we say, I want freedom. True freedom. I want true meaning in life. And if this is you being described, then I ask you, na itaas niyo po ng kamay bilang kapahayagan na nagsisisi kayo ng kasalanan at tinatanggap po si Kristo bilang sarili ng kasalanan. Is there anyone among you? So would I presume that many of us, or all of us, are redeemed? At kung ang ilan sa inyo ay alam nung hindi pa nga, pero you are not in a way na handa ngayon magtaas ang kamay for whatever reason, then yung dagdala sa inyo ay kausapin niya. At maaaring kinakailangan nyo pa ng kunting baka, ilang pang pagpapaliwanag. At kung gusto nyo may makausap sa amin, then we, apart from your friend na magdala sa inyo, then you are feel free at sabihin ko sa amin later at ipapaliwanag pa namin sa inyo kung kailangan nyo pa makunawagan. Para sa lahat ang nagsasabi na karanasan namin na kami ma-redeem, one day in that particular year, tumanggap kami sa Panginoon Jesus. Kahit tayo na nagsasabing tayo na-redeem na, how's our lives? Kumusta ang buhay natin? Ito bang greatest good na kung saan nilikha tayo ng Panginoon ng Diyos, niredeem tayo ng Panginoon Diyos so that we may be eager to do good, and the chief good that we can do for anybody to share the gospel. Yan ba'y ginagawa natin kung dumarating ang mga pagkakataon na binubuksan ng Panginoon Diyos? Are we intentional in doing so because we believe
that what we are offering is real because this happened in our life and this happened in the lives of so many, because this is what the Lord says, if the Son has set you free, you are free indeed, and we are free. Let all the redeemed sa loob ng kwartong ito, sa loob ng sanctuary ito, will respond to the call of the Great Commission. Find yourself na you just don't attend the LG, you are part of the LG, meron ka talagang pinipintuko, meron kayong inaabot to share the gospel, to bring people to Christ, to disciple them. Panginoon Diyos, hayaan niyo po na you challenge each one of us, that we may be true to what we have been called for as ambassadors of Christ, that we may, from our mouths, Panginoon Diyos, ay lumabas the message of redemption, for we ourselves can experience true redemption in Christ Jesus. Father, i-bless niyo po ang Diyos ang bawat isa, at hayaan niyo po, if nagkukulang kami sa bahagi yan, may we start it right now and do it and be faithful to the calling that we have received from you as the disciples of Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli na po Diyos.